ay sumainyo nawa ang pagpapalat kapayapaan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, Romans 12 verse 21 nasusulat na huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Or do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Okay, dito sa Romans chapter 12, itinuro ni St. Paul ang tungkol sa pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Okay, pag-aralan natin sandali sa Old Testament. Sinasabi noon sa Old Testament na pinili ng Diyos ang bayang Israel upang maging kanya, upang maging bayan ng Diyos. Sinasabi sa Holy Bible na bago dinala ng Diyos ang mga Israelita sa Promised Land, ay dinala muna sila sa wilderness. Tinuruan sila doon ng Diyos at sinubok for 40 years. Dinisiplina sila doon ng Diyos upang magkaroon ng takot sa Kanya at tinuruang mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Nilinis sila doon ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga utos at salita bago dinala sa Promised Land. Ito nasusulat sa Deuteronomy chapters 8. At sa Leviticus chapter 19, itinuro sa kanila ang mga tuntunin tungkol sa kabanalan at katarungan. Sinabi sa kanila na magpakabanal sila sapagkat ang Diyos ay banal. At ito rin ang itinuturo sa atin sa New Testament na magpakabanal tayo sapagkat ang Diyos ay banal. Okay, so noong naninirahan ng mga Israelita sa Promised Land, kapag may mga dayuhang ibig manirahan sa kanila, welcome silang manirahan, ngunit tinuturuan silang mamuhay gaya ng pagkapamuhay ng mga Israelita. Kailangan sundin ng mga dayuhan ang mga ipinag-uutos ng Diyos. Kailangan talikdan nila ang kanilang dating pamumuhay at pagsamba sa Diyos-Diyosan at sumunod sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ng Israel. At sa Leviticus chapter 24 verse 22, sinasabi na iisa lang ang paiiraling batas sa katutubong Israel at sa dayuhan. So sa ating situation naman, naging bayan din tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Naging family tayo ng Diyos, naging kabilang tayo sa family of God sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi na natin kailangang mamuhay gaya ng pagkapamuhay ng mga Israelita. Hindi na natin kailangang tumira doon para matuto sa kanilang pamumuhay. Kundi ang itinuturo na sa atin ay matuto tayong mamuhay bilang Kristiyano. Itinuturo nila sa atin ang mga aral at turo ng Panginoon sapagkat tayo nasa ilalim ng batas ni Jesus Christ. Nasa New Testament na tayo, hindi na tayo nasa ilalim ng batas ng Old Testament. Sa Romans chapter 12, itinuro ni St. Paul sa ating mga Kristiyano na huwag tayong padaig sa masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. Ang ibig sabihin nito na huwag tayong maghihiganti, huwag nating gantihan ng masama ang taong gumawa sa atin ng masama, kundi mamuhay tayo ng marangal sa lahat ng panahon. Sinabi ni St. Paul na idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin pagpalain, huwag sumpain. At ito rin ang itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 5 verse 43 to 45. Sinabi ng Panginoon na narinig na ninyong sinabi noon na ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway, idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. So parihong itinuturo sa Old Testament at sa New Testament na huwag tayong maghihiganti sapagkat sinasabi sa Biblia na ang paghihiganti ay sa Panginoon. Ang Panginoon ang maghihiganti para sa atin. Kaya kung may gumawa sa atin ng hindi makatarungan, ay ipaubaya natin iyon sa Panginoon. Ang dapat nating gawin kung ang ating kaaway ay nagugutom, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. So yan lang ang dapat nating gawing mga Kristiyano. Gawan natin ng mabuti ang ating kaaway. Yan ang ibig sabihin ng huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Sapagkat ang Diyos ang nangako na siya ang maghihiganti para sa atin. Okay, so nasa mga huling araw na tayo ayon sa kasulatan. Kaya't ang daming mga sakuna at mga kasamaang nangyayari sa mundo. Ngunit manatili tayo sa pagsunod sa mga aral at turo sa Biblia.
mamuhay pa rin tayong tunay na mga Kristiyano upang tayo makaligtas. Sinabi ni St. Paul na mag-ibigan tayo na parang tunay na magkakapatid. Tayong mga Kristiyano, mag-ibigan tayo na parang tunay na magkakapatid sapagkat magkakapatid tayo kay Kristo at maglingkod tayo ng buong puso sa Diyos. Buong pusong maglingkod sa Diyos. Magalak tayo sa ating pag-asa at magtiyaga sa ating kapighatian at laging manalangin. At huwag natin kalilimutan ang pagtulong sa mga tunay na nangangailangan. So iyan ang itinuro sa ating pamumuhay na nararapat sa Biblia. Pamumuhay bilang isang Kristiyano.